What's up mga guys? For today's video ay update ko kayo kung ano na ba yung status ng ating DIY power station. Let's go! Ito na guys yung ating DIY power station. 100% na siya. So ito yung mga naging update sa kanya, yung mga dinagdag ko. So mapapansin nyo agad meron tayong dalawang dalawang terminal dito na isang positive at isang negative. So kung meron tayong mga ibang external na nasusuplayan, dito natin ikakabit. At itong ating working pa rin to, yung ating UPS mode nya, meron pa rin siya, magana pa rin yan. Isa sa mga nadagdag na natin dyan ay itong ating tawag dito yung ating fuse box. Nilagyan natin siya ng fuse box, so meron tayong apat na slot dyan. Tatlo lang nagagamit pa natin sa ngayon. And then yung ating voltmeter ay pinalitan natin. Dati meron tayong voltmeter dyan na meron dalawang USB charging port. So pinalitan natin ng voltmeter na merong ammeter. So mas magagamit kasi natin yon. Total meron naman tayong UPS na pwede natin pagsaksakan ng 240 volts. So hindi naman siya magagamit din yung USB charging port niya dito. And then sa loob niya, ito yung pinakamalaking changes na ginawa natin dito. Yung kanyang battery pack ay pinalitan natin ng 120 AH. From 12 AH ginawa natin siyang 120. So times ilang ba yun? Times 10 yung kanyang naging capacity ngayon. At inayos din natin yung ating mga wirings sa loob. Pakita ko sa inyo. So ito na guys yung itsura ng wirings sa loob. Mas maayos na to kumpara sa dati. At yung mga wirings ng mga switch natin tsaka mga 3.5 jack, nilagyan natin ng mga insulator, yung mga hinang niya. Ito medyo din na cover to para mas safe siya, iwas sa short circuit. And then ito, kung mapapansin nyo, mayroon tayong nilagay dyan na bus bar, tawag dyan. Kasi yung ammeter natin ay 100 amps, so nagre-require siya ng bus bar. Pero kung mga 50 amps lang yung ammeter nyo, hindi nyo na kailangan yan. At siyempre sa baba, sa bandang baba dito, ito pala yung ating inilagay na fuse box. So nakakabit siya dito sa terminal box natin. Ayan. And then yung sa baba, pakita natin. Oops, sorry. Yan. So yung ginawa natin sa baterya natin, nilagyan natin siya ng output. Ito yung pinaka-output niya. Gumamit tayo ng XT90 na connector. Kasi siya nagsisipuan ko. Tapos ito naman yung connector ng kanya UPS. So nakarek na siya dyan. So anytime na gumamit tayo ng 240 volts gamit yung inverter ng UPS natin ay pwede. And then kung mapapansin nyo rito, ito yung isa pang XT90 ba? TX90 na connector. Ito ay para naman sa charging port na ginawa natin. Ito, gumawa tayo ng improvised na connector para ng ating car charger. Pagka kasi guys ginamit nyo yung charger lang ng UPS ay mabagal siya, hindi siya hindi niya kayang i-full charge yung ating baterya. Tapos sa gawin naman dito, naglagay tayo ng wake up switch. So in case na ma-drain yung baterya natin ay matutulog yung BMS niya, so hindi natin kailangan mag-backlash pa. So short lang natin gamit ito ng ating wake up switch. So short niya yung B negative tsaka P negative ng ating BMS. And then naglagay din tayo dito ng bypass na charging port. Ayan. So ito guys, nakarekta sa baterya. Pero ito, gagamitin lang natin to in case of emergency na makatulog yung ating BMS. At ano pa ba? Ayun lang naman, ito yung wiring ng UPS nya. Tapos ito, wiring to ng supply papunta sa ammeter. And then papunta sa ating terminal block. So ito pala guys, UPS power station natin na to ay gagamitin natin ito bilang isang solar power supply na din sa mga susunod nating projects. So
So sana guys nagustuhan nyo yung ating naging project na DIY power station. Thank you for watching.